Yo! What's up POVPH fam? Today, pag-uusapan natin ang bagong-bagong 2026 Mirage G4. Fresh look, dagdag safety features, at syempre, tipid pa rin sa gas. Kung naghahanap ka ng affordable, practical, pero may dating, stay tuned kasi andito lahat ng updates. Kala mo pareho lang sa last year, no? Hindi. May LED lights na, bagong wheels, dagdag safety tech. Pero sulit ba talaga ang bagong updates? Let's break it down. Unang mapapansin mo, yung headlights. CVT variants ngayon may LED projector headlamps at LED taillights. Mas malinaw sa gabi at mas astig tingnan. Tapos lahat ng variants ngayon kahit base model, may machine finished 2-tone 15-inch alloy wheels. Wala namang major changes pagdating sa engine at transmission ng Mitsubishi Mirage. May VIC engine pa rin ang gamit, 1.2. Tapos pagdating sa transmission, Invex 3 CVT transmission. Okay guys, so pagdating sa comfort and convenience sa interior ng Mitsubishi Mirage GLX, katulad pa rin ng previous models, same pa rin ang head unit na gamit ng bagong Mitsubishi Mirage. Napansin ko nga lang na wala pa ring speakers or sound sa likod ng passenger side ang GLX variant. Huwag kayong mag-alala kasi equipped na ito ng Apple CarPlay, Android Auto at Bluetooth connection. Pagdating sa power steering, electric power steering pa rin ang gamit at may adjustment na tilt. Meron din itong steering wheel controls. So nandyan yung multimedia, voice command and calls. White light pa rin ng meter cluster with carbon fiber design ang gauge cluster ng Mitsubishi Mirage. At ang pinaka-importante sa lahat, pagdating sa aircon system, gumagamit na ngayon ng Calsonic Kansei Aircon brand ang Mitsubishi Mirage, which means mas may enjoy ng customers or passengers ang malamig na aircon inside the cabin for more comfortable ride. Punta naman tayo sa safety features ng Mitsubishi Mirage GLX 2026. Good news para sa mga kukuha ng GLX model dahil naka-ABS na rin si Mitsubishi Mirage. Equipped na rin to na active stability control. Meron na ring hill start assist. Meron ding EBD, electronic brake force distribution, brake assist sa lahat ng variants. So the only thing na wala dito sa GLX is yung reverse camera at yung emergency stop signal na meron sa GLS. Malaking bagay itong safety features upgrade ng Mitsubishi Mirage kasi dati sa GLX model na 2025 pababa wala silang ABS. So yun yung difference noon sa GLS. Kaya added safety feature plus yung hill start assist. Commonly makikita mo sa mga sasakyan na 7-seater pero sa Mitsubishi Mirage meron na rin. Hindi ko lang sigurado sa ibang brands kung meron din sila. Pero mahalaga, itong Mitsubishi Mirage kahit GLX meron na rin siyang HSA or Hill Start Assist. Para saan nga to? Bali tutulungan ka ng HSA or Hill Start Assist makaalis sa steep part ng daan without or preventing the vehicle from rolling backwards. So mind you lang na pagdating sa Hill Start Assist, hindi to mag-hold forever. Approximately 2 seconds lang siyang mag-hold para meron ka lang time para i-move yung paa mo from brake to gas without the vehicle rolling backwards. Para sa akin, ang mga technical advantages itong sasakyan na to, una, yung engine niya, 1.2 liter, 3 inline, double overhead cam, Mavic Euro 4, which means na since 3-cylinder lang siya, ang engine oil capacity is only 3 liters for lesser maintenance cost and fuel consumption. Speaking of fuel consumption, isa rin to sa advantage ni Mirage dahil sobrang tipid dito para sa akin pagdating sa daily use itong Mitsubishi Mirage. Umaabot ako dito ng 25 to 26 kilometers per liter pag highway driving
Kapag city driving naman, umabot ako ng 12 to 14 kilometers per liter. So matotal, in a mixed situation with moderate to heavy traffic, highway driving, umaabot si Mirage ng up to 16 kilometers per liter. Sa panahon ngayon na mahal ang gasolina at maitindi ang init ng araw, napakaganda na meron kang sasakyan na po-provide both advantages, which is malamig ang aircon at matipid sa gasolina. At syempre, pinakahuling advantage para sa akin ni Mitsubishi Mirage is yung kanyang space. Napakalawak ng space sa cabin area. Yung sa legroom ng first row and second row, merong space na 1,725mm. At pagdating sa trunk, yung compartment, dito mo talaga mako-compare kasi malawak yung kay Mirage. Meron tong cargo space na up to 450 liters. As of today guys, ang presyo ng Mitsubishi Mirage G4 GLX variant ay nakahati sa dalawa. Sa manual variant, 793,000. Samantala sa GLX CVT variant or yung automatic transmission ay nagpa-price ng 841,000. Parehas tong merong free 2 months amortization as of this video under Mitsubishi Gateway. So kung naghahanap kayo ng agent, i-recommend ko na sa inyo si Harleen Paulino. Ililink ko dito sa YouTube description ang kanyang Facebook page para direct kayo mag-inquire sa kanya. Ayun, so dito ko na tatapos itong video. Kamusta naman guys? Na-enjoy nyo ba ang video na ito? Kung nag-enjoy kayo, just leave a comment and like the video as well. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang sa channel natin. And tingin nyo ba guys, maganda bang gumawa ng content about GLS and GLX variant ng Mitsubishi Mirage updates ngayon 2026? Let me know in the comment section below. Dito ko na tatapos itong vlog. Ride safe, drive safe, God bless, and enjoy. Bye!